Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos tawaging napakasinungaling dating PIDEA agent Jonathan Morales, tila sinupalpal si PIDEA Chief Virgilio Lasso sa pagdinig sa Senado at panawagan ng taong bayan. Palay detector test na yan para magkaalaman kung sino ang nagsasabi ng buong katotohanan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa ginawang pagdinig ng Senate Committee ng Public Order and Dangerous Drug ukol sa ikinalat sa social media na umano'y 2012 confidential documents ng PIDEA at kabilang sa dokumentong iniling ay ang intelligent at pre-operation report na target umano ang mga kilalang political personalities at kabilang nga dito ang aktres na si Maricel Soriano at ang ikinagulat ng lahat ang di umano'y pagkakadawi ng nooy senador na si Bongbong Marcos Jr. At sa isinagawang pagdinig, gusto lamang malaman ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung totoo nga ba ang nasabing dokumento at papaano ito nailabas sa social media. Kaya naimbitahan ang dating PIDEA agent na si Jonathan Morales na siyang naging investigator sa dokumentong lumabas. At nang tanungin ito ni Senator Bato de la Rosa kung totoo nga ba ang dokumentong ito na ayon sa kanya, nag-i-exist daw talaga ang nasabing listahan at hindi raw ito maitatanggi pa ng mismong PIDEA chief na si Virgilio Lasso at hindi daw ito nagsisinungaling dahil mismong si dating Pangulong Duterte ay tunay na nakakita di umano ng PIDEA list. Ito nga raw ang katotohanan na hindi maamin ng PIDEA chief na si Lasso dahil papaano raw nito iimbestigahan ang taong nagbigay sa kanya ng posisyon. Ngunit ang lahat ng sinabi ng dating PIDEA agent na si Morales ay mariing itinanggi ng mga kasamahan nito sa PIDEA at pati na rin ang PIDEA chief na si Virgilio Lasso at tinawag pang napakasinungaling ang dating agent na si Morales. Mariing isinabi ng PIDEA chief na si Lasso na wala daw silang ganoong pre-operation record sa kanilang ahensya at itinanggi nito na ang dokumentong lumabas sa social media ay hindi nag-i-exist sa ahensya ng PIDEA. At dahil nga sa balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang labis na naguguluhan kung sino ang nagsasabi ng totoo. Kaya suwisyon ng ilan sa ating mga kababayan, ipalay test detector na lang. Hindi man daw rito maibibigay ang saktong kasagutan, pero at least may pagbabasehan kung sino ang tunay na nagsasabi ng buong katotohanan. At ayon pa sa kanila, Senator Bato de la Rosa, dapat ipalay detector mo na lahat ng mga sangkot sa PIDEA leak para malaman na ng taong bayan kung sino ang nagsisinungaling at dapat naka-live lahat para walang bias. Dapat isama mo si Rapi Tulfo sa investigasyon na yan para dalawa kayong lilitis sa kanila. Huwag mo nang patagalin pa ang usapin na yan dahil masyado nang kawawa ang taong bayan. Grabe na talaga. Wala na talaga kaming tiwala sa gobyerno ngayon. Sobra na ang pamamalabis na mga nakakataas. Kaya dapat ipa-polygraph test mo na yan lahat. Ipa-polygraph test mo na yan sila lahat, Senator Bato de la Rosa. Pakinggan mo ang panawagan ng taong bayan para magkaalaman na at mabulgar na ang dapat mabulgar sa gobyerno na to. Huwag kang matakot, Senator Bato.
Ipatikim mo sa kanila ang kamay na bakal. Ipa-lie detector mo na silang lahat. Tila klaro pa sa sikat ng araw ang pagsisinungaling nila. Mukhang may pinagtatakpan talaga sila. Tahimik ang kami, mga ordinaryong Pilipino. Nagmamasid lang kami para sa katotohanan. Senator Bato, huwag mo po kaming biguin. Ikaw ang binoto namin dahil alam namin na para ka sa Pilipino at mahal mo ang Pilipinas. Wala na talaga ngayon ang gobyerno. Si Tatay Digong na lang talaga ang pag-asa nating lahat. Dahil siya lang ang may kamay na bakal at may isang panindigan. Dapat na talagang palitan na ang namumuno ngayon. Senator Bato, ikaw na lang ang pag-asa namin na malaman na ang katotohanan at dapat kasama mo si Senator Tulfo para makalkal ang mga baho ng mga yan. Ipa-lie detector mo na silang lahat para wala ng mga takas ang mga sangkot sa PIDEA leaks. Bigyan mo po ng proteksyon si Morales dahil ilalantad niya ang buong katotohanan. Taong bayan ang magpasya kung sino ang nagsasabi ng totoo. Maraming ebidensya si Morales. Dapat dyan ka nakapokus at huwag kang matakot, Senator Bato. Ayan ang dapat, lie detector test o polygraph test para mabunyag na ang dapat mabunyag at malaman ng taong bayan kung sino ang tunay na nagsisinungaling. Huwag nang patagalin pa ang issue na yan para hindi naman masayang ang pera ng taong bayan. Sobra na talaga, lahat na lang ng hearing ay walang resulta. Sana huwag galawin si Morales, nakataya ang buhay niya. Kaya sana magkaisa na tayong matitinong Pilipino dahil parang pinaglaruan na lang tayo. End quote. So, siguro naman napanood nyo ang testimonya ng PIDEA agent tungkol sa PIDEA leaks. Anong nangyari po dyan? Well, kahit ano pa pong drama ang nangyari doon sa Senado, pinatutuhanan po nung ahente yung kanyang ginawang pre-operation report at yung kanyang pangalawang report tungkol doon sa insidente na rineport ng isang confidential informant na nagdodroga. Pinagbabawal na droga nga, gumagamit ng cocaine o ng isang powdery white substance ang ating presidente at isang artista na si Maricel Soriano. At mukha po, bagamat sana magsalita ang ating presidente Duterte sa Dumaguete sa susunod na Maisog. O nga pala ho, tuloy ang Maisog rally. Kung napigil nila sa Bustos, tuloy po tayo sa Dumaguete, the city of gentle people. So dyan po gaganapin ang Maisog rally sa 7 ng Mayo at magsisimula po tayo ng alas 6. Anyway, so mukhang ito po talaga, itong PIDEA leaks nito, ang dokumento na binanggit ni Presidente sa Davao na pinakita sa kanya ng PIDEA na ebidensya na gumagamit nga ng pinagbabawal na droga ang ating Presidente. Now, ang naging deklarasyon ng committee chairman na si Senator Bato de la Rosa ay tama naman. Hindi AI itong dokumentong ito. At ito'y pinatutuhanan na, so ito'y totoong dokumento. So anong pinapatunayan ito? Unang-una, that the documents exist. Na narariyan yung mga dokumentong na yan. Number 2, na may in-interview na confidential informant ang ahente na nagsabi na meron siyang personal na pagkakaalam na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang ating presidente at ni Maricel Soriano sa 43C sa Rockwell. So yan ang kanyang pinatutuhanan. At pangatlo, na naghanda sila para raidin yung premises na yan pero tinigilan na isang mataas na opisyales ng PIDEA. So anong napatunayan? Napatunayan na merong nagsabi na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating presidente noong 2012 at dahil ito isang public officer naman at sinumpaan, merong presumption of regularity sa sinabi niya na nung nakalipas sa 2012, gumamit talaga ng droga ang PBBM. Siyempre, ang tanong sa ating mga isipan ngayon, kung gumamit siya noon, gumagamit pa kaya siya ngayon? Well, alam nyo, naiisip ko kasi yung mga sinabi rin. Minsan, yung dating congressman na Arnie Teves, na may binanggit siyang pangalan. At yung pangalan na binanggit niya, di umano, ay isang tao na nagpasok kay BBBM sa isang rehab facility sa southern Spain bago mag-eleksyon. So sana nga, kung makakabalik si Congressman Arnie Teves, mapatutuhanan din niya ito at kung mapipresenta nga yung testimonya ng taong yan para magpakita na from 2012 hanggang ngayon, at least bago mag-eleksyon, at ang eleksyon naman ay 2 years ago lang, 2020, gumamit pa rin ng droga ang presidente. At kapag yan ay napatunayan, may likelihood na hanggang ngayon, gumagamit pa rin ng droga. Alam nyo naman kung bakit tayo maaabala dyan, no? Ngayon po, ang desisyon ng presidente, kaladkarit tayo sa isang gera na kamamatay ng mga Pilipino. Naku, wag naman sanang gawin yung ganyang desisyon na wala siya sa tamang pag-iisip. Wag naman po. Kaya, kalampagin ng presidente. May karapatan kami, Mr. President, sang-ayon sa saligang batas, sa impormasyon na nakaka-apekto sa aming pang-araw-araw na buhay. At yung iyong pag-iisip, kinakailangan linawin mo kung meron ikaw ay nasa sapat na pag-iisip sa paggagawa ng desisyon tungkol sa
buhay o kamatayan ng mga Pilipino sa isang gera na hindi naman natin na mapapanalo. At siyempre, kung makakaladkad tayo sa gera ng isang taon wala sa tamang pag-iisip, paano na yung mga problema na pang-araw-araw? Gaya ng mataas sa presyo ng bilihin, kakulungan ng trabaho, mababang sweldo. Paano naman yan mabibigyan ng lunas kung wala sa tamang pag-iisip? Lilinawin ko po hindi ko pa sinasabi na talagang kumpirmado na drug user ang presidente. Hindi pa po. Pero ngayon po, kinakailangan magsasalita na siya. Totoo or hindi, at ang pinakamagandang pruweba na hindi ay hair follicle test. Tera na, Mr. President. Kung wala tayong tinatago, mag-hair follicle test na tayo. Duda ng taong bayan na wala po kayo sa tamang pag-iisip pag gumagawa kayo ng mga desisyon. Pero alam nyo, nag-iepekto niyang patutuhanan na yan, abay, nagwagi ang Maharlika. Matapos siraan ng Malacanang na parang lukaret, na parang ano lang daw, bitter, maasim, dahil hindi nabigyan ng posisyon o humingi ng pera, ayan pala ang Maharlika nagsabi ng katotohanan. At yan ay nagpakita rin na A1 talaga ang kanyang mga puting ahas at hindi imbento. Kulang na lang talaga sabihin ni Presidente Duterte na yung exact same documents na pinatutuhanan ng ahenteng yon ay ang dokumentong pinakita sa kanya ng PIDEA. At sana nga sa Negros, sa Dumaguete, sa Asyete, banggitin na yan ng Presidente. Ngayong napatunayan na A1 ang mga sources ni Maharlika, paano na yung ibang issue na binabato niya sa mag-asawang Marcos? Merong issue na pinakita naman niya yung video na tinatawagan niya yung asawa ng dating Secretary of Foreign Affairs at sinasabi, may mga pinadala akong dokumento tungkol sa kaibigan ko na pinangalanan niya na Francis Chua, na meron daw decision sa mga korte, pinapa-authenticate lang sa Istanbul at bahala ka na. At ang sabi ni Maharlika nga, ito'y tungkol sa pagkikidnap ng mga minor de edad na siguro po ay nasa gitna ng isang custody battle na rito. Una-una, yung aligasyon na yung ating ISAF ay may kinalaman sa extraction sa Turkey. Bakit po? Abay, paglabag po yan sa soberenya ng Turkey. Maski po si Eichmann na talagang the father of the Jewish solution na patahin lahat ng Hudyo nung siya'y kinidnap sa Argentina at dinala sa Israel para litisin, ay nagprotesta po ang Indonesia. Ang Indonesia tuloy, nagprotesta po Argentina. Kasi nga po, kapag ang pulis na dayuhan ginawa ang kanyang trabaho sa isang foreign na territory, linalabag mo yung soberenya ng bansang yon. Kasi ang soberenya, exclusive. Walang po pwedeng magpatupad ng batas kung hindi yung mga opisyalis lamang ng bayan na yon. So kung mapapatunayan po talaga na makinalaman ng ating ISAF sa pagdudukot ng mga minor de edad sa Turkey, baka magprotesta po ang Turkey. Alam niyo yung sa Argentina, Eichmann na po yan na kinamumukhian talaga dahil siya talaga ang author ng the solution to the Jewish pinangalagaan pa rin ng Argentina yung kanilang soberenya. At sigurado po ako na pala ang ISAF sa isang foreign territory, nako, hindi po titigil sa kakangawa ang Turkey. Lalo na ang Turkey po ay naninindigan Yan po ay lumalaban sa mga Amerikano at talagang napaka-boka laban sa genocide sa Gaza. Ibig sabihin, wala kaming pakialam, Pilipinas, kung kayo ay sunod-sunuran sa mga Amerikano. Kami, matagal nang bukas ang aming mga mata at hindi kami papayag na babuyin ang ating soberenya. Pero siyempre, ang mas maimportanteng bagay pa na dapat natin pag-usapan ng mga panahon na yon, hindi pa First Lady si Liza Marcos Araneta, o si Liza Araneta Marcos. Siya ay, sabi nga doon sa tape, campaigning in Bacolod. Alam niyo po, wala ako doon sa Bacolod kasi namatayan ako ng tiya. Ngayon lang po ako magsasalita. Alam naman pa ng ating kandidato na si Presidente Marcos, ang buong unit team, na namatayan ako. Yung tiya po na nagpalaki sa akin mula nung bata ako, matandang dalaga po yan, retired West, namatay po siya. Kaya wala ako sa Bacolod at sa Iloilo. At noon pa lang, alam ko, may diferensya si PBBM. Kasi mantakan nyo, nakalagak yung aking tiya dyan sa Heritage. Aba, bumisita ang PBBM, binisita yung si Kuwangko, yung namatay na Kuwangko na nasa kabila. At nasa kabila kami. Siguro, kaya hindi niya kami na anti-Marcos na nakalagak sa Heritage, no? Pero siya po talaga nagpalaki sa akin, matandang dalaga po yan. Kaya alam ko na, eleksyon para na wala siguro talaga amor sa akin ng mga Marcos dahil nandun na siya Bumisita siya dun sa patay na Kuwangko, sa parehong libingan, parehong lagakan sa Heritage. Abay, magkabila lang kami. Kuwangko yung isang side, Lopez yung isang side. Kaya lang siguro dahil Lopez, kaya hindi siya nagpunta.
Pero kung nagpunta siya, makikita niya, ako lang yung nandoon kasi ako lang yung nasa Pilipinas. Yung panahon na yon, inaantay ko pa yung mga kapatid kong umuwi. At nakauwi naman po sila bago namin ililibing. So ano mangyayari dito sa kidnapping? Ang malala po dyan, bakit ang isang asawa ng isang presidential candidate ay po pwedeng maghimasok sa asawa ng Secretary of Foreign Affairs para tulungan ang isang extraction o kidnapping galing sa Turkey? Naku, matindi po yan dahil noong mga panahon na yon, hindi pa siya First Lady. Pero kaya na niyang utusan ang mga Secretary of Foreign Affairs, at least yung mga misis nila, and presumably pati yung ISAF. Lalo na siguro nung siya naging First Lady, abay, giving orders sa mga government officials gaya ng ISAF. Nakakabahala po yan. Kasi bagamat may titulo ang First Lady as asawa ng presidente, dapat walang ganyang kapangyarihan ang First Lady. At nagpapakita po yan na mas powerful pa ang ating First Lady ngayon kaysa sa mga nakalipas na First Lady, kasama na siguro si Imelda Marcos. Kasi wala naman tayong nabalitaan na ganitong request para mag-extract ng mga minor de edad sa isang foreign jurisdiction na ginagamit pa di umano ang mga opisyales ng ISAF. Well, malalaman po natin sa susunod na mga araw pag nagkaroon ng investigasyon ang katotohanan ng sinabi ni Maharlika. Ay, thank you Maharlika. Sumagot nga pala siya doon sa aking tanong na itong topic ko. No? Wag si Maharlika sa PDLX, paano na yung kidnapping? Ang sagot niya, ito po ang sagot niya, ha? Ako, sandali, hindi ko kasi makita eh. Pero ang sagot niya ay karangalan na sumagot siya. Ang sagot ni Maharlika ay next in line. Okay, abangan namin yan, Maharlika. At maraming salamat nga pala, no? Dahil habang nagbubulag-bulagan, nagbibigibingihan ang mainstream media, ikaw naman ang nagpupuno at ikaw ang nagbibigay ng katotohanan sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Maharlika. Tatanawin ng buong bayan na utang na loob yan sa iyo pagdating ng araw. Okay, tingnan natin ang mga sabi ng ating mga viewers. Okay, tingin nyo ba magwawagi muli si Maharlika? Magwawagi, mananaig ba ang katotohanan? At ano na lang ang gagawin ng Pilipino matapos makuha ang katotohanan? Siyempre, si Maharlika naiinip na. Ano, mga Pilipino, napruebahan na natin na nung minsan may ebidensya na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang presidente. Anong gagawin nyo ngayon? Assuming nasa nakalipas yan, paano kung nangyayari pa yan hanggang ngayon? Kinakailangan masinungalingan ng presidente sa pamamagitan ng hair follicle drug test. Anong gagawin nyo pag hindi siya nagpa-drug test? Diba? Kahit ano pang mangyari rito, ang katotohanan po, humina ang power base ng presidente dahil dito sa napruebahang katotohanan na may impormasyon na nung nakalipas, gumagamit siya talaga ng droga. CRTB, bakit ginawa ng ISAF ang extraction activity? Alam naman nila naman ng ISAF na illegal lang pinagagawa sa kanila. At hindi lang po yun. Out of jurisdiction nga eh. Bakit ka gagampan ng iyong katungkulan kung ikaw ay nasa isang foreign territory? No? Ewan ko ba ho? Pero anyway, tingnan natin kung meron mag-iimbestiga dyan. Ako naman po, nagpupugay ako talaga kay Senator Bato. Kasi dahil siya re-electionista, siyempre takot yan na baka hindi siya dali ng administrasyon. At alam niyo naman sa midterms election, nananalo talaga ang kandidato ng Malacanang. Pero, nag-hearing pa rin siya. So in fairness po, pulaan natin si Senator Bato, ang katotohanan, he need not have had a hearing. At dahil nagkaroon nga siya ng hearing, siyempre, markado na siya. Baka mamaya sasabihin, bad dahil magtatangkang itouch yan. Takot sila, sad but true, especially now that they're advancing their own interest, not the public's. How did we end up like this? Ako rin po, tanong ko po yan. Nako, continuing apologies dahil nabudol po tayo. Sorry po talaga. Okay? Francia Leola, may jurisdiction ba ang Senate kay Maharlika? Well, actually wala po dahil wala siya sa teritoryo ng Pilipinas. Pero po pwede namang umapir si Maharlika sa Zoom. Dahil po pwede namang talagang paharapin si Maharlika dyan. Pero hindi nila makukumpel na attendance si Maharlika dahil siya ay nasa labas ng Pilipinas except na lang kung kikidnapin din siya at dadalhin sa Pilipinas. Okay? Pero illegal po yan at hindi at kukonsintihin na Amerikano. Kennedy Eswagen, Sir Harry, pwede po bang patawag ang President sa hearing ng Senado? Sabi po kasi ni Ma'am Miriam, hindi po pwede yung ganyan dahil under deliberative process, privilege po daw. Please enlighten us po. Well, ang paninindigan ko po kasi, meron kasing yung three co-equal branches of government. Pero wag niyong kalimutan na meron niyang president. Dahil dati nung dinidemonize nila si Binay, gusto nilang ipatawag si Binay. Hindi nga lang talaga nagsalita si Jojo Binay. So sa akin parang nababaliwala yung courtesy towards a co-equal branch of government kung pasisiputin sa investigasyon.
Ang sa akin naman, Mr. President, meron na pong aligasyon na nung minsan ay gumamit kayo, napruebahan po na authentic yung dokumento, sagutin nyo naman po at huwag nyo kaming iwan sa dilim. Okay? Francis Loyola, if wala pa palang jurisdiction, ito po ba isang katunayan na walang alam sa batas ang ating mga mambabatas? Ay nako, mema lang, mema gawa, mema sabi. Kayo talaga. In fairness po kay Senator Bato, pwede niyang pinili na wag na mag-hearing para maging good shot sa mga Marcoses. Pero nag-hearing pa rin siya at siya mismo nag-conclude, hindi ito AI generated. So mga kaibigan, pasalamatan po natin si Senator Bato. Although alam ko, bitin kayo sa nangyari. Sulong at matatag na Pilipinas, attorney, nasa authority mo ba ni SP Zubiri na may chance na pwede niya pigilan ng mga committee hearing? Pwede po. Pero yan po yung diferensya ng Senate at saka ng House. Kasi mga senador, may sarili silang mandato galing sa taong bayan, hindi sila pwede diktahan ng SP. Samantalang ang speaker talaga pwede magdikta sa mga congressmen. Okay. Jory Canta, Solid Duterte po ako, attorney. Ang concern ko lang po is regarding sa naudlot ng peace rally sa Bulacan. Would it be alright for you po na makiki-update ako if ever na-file na po ang kaso against them? Opo, mag-uusap po kami ni Presidente dyan po sa Dumaguete. Hindi po natin palalampasin yan. At habang pinigil nila ang Bulacan, siguradong mas malaki at mas maraming maninindigan dyan sa Dumaguete. Alam niyo po, I'm almost a resident of Dumaguete dahil matagal-tagal na po ako nagtuturo dyan sa Silliman University. So yung mga estudyante ko see you on the 7th. Malapit lang yan sa campus ng Silliman, sa Rizal Avenue, gagawin ang maisog. Okay? Si Jasmine, attorney, nakausap mo ba si Mama Harlika? Nasabi po ba if uuwi ng Pilipinas to attend the hearing, that will be the headlines for a very long time, I believe. Nako, huwag kang umuwi ng Pilipinas, Maharlika, gugurgurin ka. At alam mo na kung sino maggugurgur sa'yo. Pero kung gusto mo, pwede namang by Zoom. Diba? Para marinig ka rin. Okay? William Saunders, nakusuki din to. Sa 2028 daw, magkakaroon ng true unity between Marcos and Yellows just to prevent Duterte from coming back. Kaya tignan po natin. Talaga naman pang nagkaroon pa ng unity dyan sa Dilao at saka sa mga Marcos, ay naku, lukuhan na po yan. Ano na lang yan? Politics of opportunism na lang po talaga yan. Okay? John Ray de Tulio, attorney, paano kung lumantad mismo ang informant ni Mr. Morales at magpapakatotoo sa kanyang nakita noon, ano po magiging kahatulan kay PBBM ngayon? Pag lumantad po yung personal confidant, meron na talagang testigo na nakakita na gumamit siya ng droga. Ngayon po kasi hindi pa natin masasabi yan. Ang napruebahan lang, merong ebidensya na di ba gumamit si Pangulong Marcos noong 2012 ng droga. Pero pag lumantad yung informant, meron ang nakakita at magpapatunay na siya ngang totoo nga na gumamit ng pinagbabawal na droga ang ating presidente. So meron yung pagkakaiba. Importante po yan na lumutang yung confidential informant. Sana po wag magurgur. Letty, ano po pala masasabi niyo po sa bisita ng presidente sa 13.2 billion drugs na nahuli sa Batangas? Kailangan po ba talaga na andun siya sa national interest o sariling interest lang po? Ayun po, nakakahiya. Dahil nawalan sila ng 0.600 tons na worth 3 billion. Ang lesson po dyan, at kung may naging politiko, bago umepal, siguraduhin tama ang pagpoprocess ng i-epal. Dahil pag hindi, pahiya. Nakita nyo, ayaw na nilang ilabas. Pinagbawal lang kahit sino magsalita. Nawawala na kung sino yung driver na yun. No? So ang marami pang tanong ngayon kaysa dun sa EPAL na gusto sana nilang makamit. Mukhang napahiya pa sila ngayon. Dio Jan, Attorney Harry, pwede po bang batas na gawin na ay yung mga kakandidato, lalo na pag presidente, ay disqualified kung merong krimen na nagawa kahit dekada nang nakaraan at dapat degree holder pa? Pwede naman po, kaya lang baka maging unconstitutional, lalo na yung degree holder. Pero ako, payag na ako na kailangan ng college degree kasi tignan nyo yan, kapag walang college degree, hindi po alam kung paano yung sistema ng pag-iisip. At least kasi yung college degree, pure ba yan na may disiplina ka na kaya mong pag-aralan ang kahit ano. Kung wala kang ganyan disiplina, paano mo pag-aaralan kung paano tatratuhin ng China? Paano mo i-appreciate ang mga ginawa ng China sa nakalipas na gagawin niya sa kinabukasan? So wala kang kumbaga reasoned decision making kung wala kang disiplina na makukuha mo sa 4 na taon na pag-aaral sa kolehiyo. Mark Jason Villanueva, sinasabi ni Bato ngayon sa Banateros na ang focus niya is the leak but not the involvement ng BPF. Para saan po ang Dangerous Drugs Committee niya? Procedure lang po ang leakage. Okay na po yan. Basta napatutuhanan na nung PDEA agent dahil sinumpaan niya. Miski gurgurin nila yung agent na yan, nanumpa na siya na totoo yung sinasabi niya. Now, kung mapatunayan na totoong leak yan, edi totoo pa yan, edi lalo yung na-authenticate lalo yung dokumento, so okay lang yan, bayalan nyo na. Intindihin nyo naman yung mama, re-electionista kapag nangampanya ang Marcos laban sa kanya, paano siya mananalo, okay? Intindihin na lang po natin. Ronald Calamba Jumawid, good PM, Attorney Harry, tahimik ang media ngayon kasi no choice sila.
Akala nila kay Marcos Jr. pero mas ayaw nila sa mga Duterte. Kaya relax na lang sila ngayon at pinanood lang ang awayan ng unity team. Ay, iba pong pananaw ko dyan. Alam niyo po, kaya pinagbabawal ang kahit ano na susupil sa karapatan ng malayang pananalita. Napaka-importante po niyan dahil ang demokrasya nakasalalay sa debate. Dahil ang debate nagresulta sa paninindigan. Pag pinagsama-samang paninindigan, yan ang magpipiskal, magbabantay sa gobyerno. Ang pinagbabawal po sa batas, hindi lang yung aktual na panunupil, kundi kahit anong bagay na magkukos ng chilling of the right. Ang nangyayari po sa media ngayon, naduduwag, nachichill. Kasi kung SMNI na nangampanya para kay Bongbong Marcos ay nawalan ng prangkisa, lalo na yung mga kumaaway kay Bongbong Marcos, di ba? Kaisa-isahan lang naman pinagkatiwalaan ni Bongbong Marcos noon para magdebate at SMNI dahil alam niyang hindi siya papanigan ng mga ibang channel. Ngayon, siyempre, hindi sila magre-report. Pero in fairness po lumabas sa TV Patrol. So, kudos to TV Patrol. Bagay, ang TV Patrol naman, wala na rin prangkisa gaya ng SMNI. No? Wala siyang prangkisa gaya ng SMNI. Kasi ang SMNI may prangkisa po. Tapos ngayon, sinuspinde. Malaking pagkakaiba po yan dahil kinakailangan po talaga ng prangkisa sa Kongreso. Tapos, ang mga dyaryo, ang PDI, at least nag-report na pero sa online lang, wala dun sa periodiko mismo. Okay? So may pag-asa naman po yan dahil sinulat na yan ng mainstream, hindi na yan maibabaon sa limot. Anyway, whether or not they write about it, lahat naman tayo nakikinig kay Maharlika, so pakialam natin kung i-cover nila yan, hindi. Lalong hindi kayo mag-cover, lalong manunood kami sa mga vloggers. Di ba? Kaya ka nanonood kayo sa akin ngayon di ba? Kung kontento na kayo sa mga mainstream media, hindi na kayo manunood sa akin, di ba? Pascuala Limato, kailangan ng Senate ay may mga lawyer's degree. I agree po, kaya lang. Siyempre, botante, mas gusto yung mga sikat lang. Okay? Zenaida Butler, sorry, those drug hole in Batangas is parcha sa joke. It's unbelievable. It's a sarsuela. Well, tayo po ang huwes ng public opinion. So, walang po pwedeng magsabi na mali tayo dyan. Si Bisdoc 92 spokes to ba na may inquiry sa Congress, Red Gentleman's Agreement, papatawag sa PRD, taatin kayo, kaya siya. Well, nabasa ko na rin po yan. Mukhang kakalat ka rin nila doon sa PRRD, no? Ako rin, no? Sige, gawin ninyo dahil alam naman ng taong bayan kapag talagang linapastangan yung PRRD, baka nandyan ang taong bayan para protektahan si PRRD. Wala pong kriminal sa sinabi ko. Dahil pag nabastos-bastos ang dating presidente, karapatan naman ng taong bayan na husgahan yung babastos kay PRRD. Diba? Okay. Meron pa ba na mga komento? Magaganda mga komento natin ngayon. Si Arcila Zenea, Atty. Harry Roque, kahapon na meron na naman pasabog si Maharlika, yung kasama ni Lazo na si Bitong na appointed ba ni Lazo? O nga, na-dismiss na, no? So, hindi dapat na-appoint sa kanyang pwesto. Well, dapat tanungin yan ni Senator Bato. Bakit merong active sa PIDEA na natanggal na raw minsan? Kennedy Aswagan, Sir Harry, tama po ba na inalisan ng combat allowance ang mga police, 7,000 worth, 1.6 billion monthly na ilalagay po daw sa mga PDLs after dinagdagan ng sweldo ng FORD ang mga police ngayon? What happened? Well, hayaan yung managot kung totoo yan ang presidente sa mga kapulisan. Basta ang alam ko, nung ako'y naninilbihan kay dating Presidente Duterte, siya nagdoble ng sweldo ng pulis at ng mga militar. Si Mare Ebron 89, kinakaladkad ni PBBM at si PRRD sa Gentleman's Agreement sa China para maging scapegoat sa mga kapalpakan ni PBBM sa decision niya laban sa China. Well, okay lang po yan. Tignan nyo naman ang nangyayari. Patuloy na binobomba tayo ng China. Alam nyo yan, resulta po yan. Yung sinabi ni PBBM na ayaw niya sa status quo agreement. Ayaw mo sa status quo agreement na walang galawan, gumagalaw ngayon ng China. Yan ang resulta ng kanyang desisyon na baliwalain ang status quo agreement. At alam nyo, kung masusunod ang China, kasi ako nung nagtuturo pa akong full-time at talagang academic ako, may nakita akong white paper. At may timetable sila na dapat, as of now, more or less around this time, dapat mapaalis nila lahat ng mga ibang claimants sa mga pinag-aagawang isla. Ang tingin ko, kaya lang hindi ginawa ng China yon dahil nga sa pagkakaibigan ng China at ang Pilipinas noong panahon ni PRRD. Abangan na lang po natin ang resulta ng bagong polusiya ni PBBM. Pero yan po, nakita nyo na, dati wala namang bombahan sa Scarborough. Panahon lang po ni Pinoy nangyari yan, yung bombahan sa Scarborough. Pero ngayon po, nang bomba na sila sa Scarborough para bagang sabi ng China, ganun ayaw mo ng status ko, o sige, pagbabawalan ko na kayo lumapit sa Scarborough, mawawalan na naman ng hanap buhay ang mga mangingisda. Okay? Francis Leola, attorney, nakita niyo po ba latest SWS survey? Nakakalungkot, 14.2% involuntary hunger sa pamilyang Pilipino. Ngayon nga po, ang pinakamatinding pagkagutom ang nararanasan ng mga Pilipino. Yan po ang bagong Pilipinas. At yan pong dahilan kung bakit umahanap sila ng kaaway, China, para pagtakban ang kanilang kakulangan
na pinakamatindi ngayon ang pagkagutom sa administrasyon ni PBBM. Ray Pangatungan, ipalit na si Sara, mahal ang bigas si Roque, paano na kami patuloy ang bangag dyan sa Malacanang? Ay talaga, oo. I will quote Sara Duterte. Si Sara Duterte po, hindi po yan gahaman sa kapangyarihan. Anong sinabi niya? Kung gusto kong mag-presidente, dapat tumakbo na ako ng presidente. Di ba tapos na yan? Tsaka sabi niya, parang hindi mabuti sa Pilipinas, no, kung matatanggal ang isang sitting president. So, yan po talaga ang kalooban ni Sara. Hindi po siya nagmamadali. Dahil kung gusto nga niya naging presidente, hindi siya na tumakbo. Siya nanalo, di ba? Hindi naman siya gahaman. Pero kung talagang ang taong bahay magdidesisyon, tatanggapin naman siguro ni Inday Sara ang paghamon. Coach Kane 23, out of Tapak Attorney, your views of socialism and capitalism. Manong, mas magandang economic platform para sa Pilipinas. Laos na po yung socialism at capitalism on its own. Ang mga yumamang mga bansa gaya ng China, yan po ay socialist pero managed capitalism ang tawag kasi talagang ginamit nilang economic planning bilang sandata para umunlad. So, kapitalista po sila in the sense na talagang ini-encourage nila ang produksyon at pangangalakal pero socialista pa rin sila kasi pinakikialaman ng gobyerno yung mga sektor na nais nilang palaguin. Planned economy. So, ang naging epektibo po ngayon sa kaso ng China, sa kaso ng Pilipinas, sa kaso ng Vietnam, ay yung mga centralized planning ang mga gobyerno. Joe AR, ano nangyari sa SEC for Poverty? Kayo naman. Thon, Attorney Harry, I can't stand anymore if magsona pa po si BBM. Well, ako po, for the first time, in a very long time, since nagtrabaho po ako sa Kongreso as a staff. Nung law school po ako po ay working student sa Kongreso, palagi kong pinapanood ng SONA. Ngayong taon po, hindi na ako pupunta. Napakatagal na hindi po ako nag-SONA. Kasi nung dating empleyado ako dyan sa Congress, syempre nakakapanood ako ng SONA, tapos naging kongresista, tapos naging presidential spokesperson. Hanggang ngayon po, ang mga dating miyembro ng Kongreso gaya ko, pwede pa rin mag-attend. No? Pwede kami maglakad dun sa sahig ng Kongreso. Pero hindi na po ako pupunta. Wala na pong dahilan para ako'y pumunta pa. Okay, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Naku, napakahaba po na ating talakayan kasi ang gaganda ng mga komento nyo, ha? Pero kinakailangan po talaga, patuloy tayong magmasid, patuloy tayong maninindigan, patuloy tayong magkapit-bisig kapag pareho tayo ng mga paninindigan at ang paninindigan natin ngayon. Hindi dapat ang bangag bilang presidente, kinakailangan pasinungalingan sa pamamagitan ng hair follicle blood test. At yun na nga mga kababayan, ano na ang At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.